Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay susunduin ko pala ang aking asawa dito sa airport ng Nuuk, Greenland. Ngayong araw pala yung dating niya. Bali umabot pala sa 2 araw yung kanyang biyahe bago makarating dito sa Greenland. 5 eroplano lang naman ang kanyang sasakyan bago niya marating ang kanyang destinasyon. Dahil dito sa Greenland ay napakahirap siyang pasukin dahil napaka-isolated talaga na lugar na ito at walang direct flight. Bali lumipat pala ako ng bahay na naman dahil doon sa tinitirhan ko, puro kasi kami mga lalaki doon. 4 kami nakatira doon, kaya nag-request ako sa aming HR dito sa aming company na kung pwede magkaroon ako ng sariling kwarto na mayroong kitchen mga kabayan. At saka yung CR dito, meron namang CR dito sa labas pero dalawa lang kami dito gumagamit. Ito yung mga gamit ko na nilipat ko mga kabayan dito sa bago kong titirhan. Dahil maya-maya na darating yung aking asawa, nagmamadali akong lumipat at dinala ko yung mga gamit. Sobrang pagod ko pa nga nito dahil galing pa ako nito sa trabaho at pumunta na agad ako dito sa aming lilipatan. Maganda dito sa lilipatan namin dahil nga mayroon siyang sariling lutuan dito, may mga kabinet na, mayroon na ding rep, at saka malaki-laki mga kabayan itong kwarto na ito. Yung CR bali na sa labas lang siya pero malapit lang siya sa pintuan namin. Bali ito pala ay sa company namin dito na bahay. Dito halos nakatira yung mga trabahante. Kaya hindi siya masyadong mahal pag kukuha ka ng bahay mga kabayan ay sobrang mahal talaga pag hindi sa company. Sobrang kinabahan nga ako mga kabayan dahil bago lilipad yung asawa ko papunta dito sa Greenland ay na-confine siya ng 2 beses sa ospital. Wala namang nakitang sakit sa kanyang laboratory. Ang nakalagay doon ay vertigo. Ito yung nararamdaman mo na para kang dinuduyan at nahihilo. Lalo na mga kabayan pag sumasakay ka ng eroplano ay sobrang hirap. Kaya nga pasalamat ako sa Diyos dahil gumaling siya bago makapunta dito sa Greenland. Pero may mga gamot naman siya na iniinom dahil sabi ng doktor ay normal lang daw yun, nahihilo siya kasi nga mayroong part daw yun sa loob ng tainga natin na pag hindi balas ay nahihilo tayo. Kaya sobrang kaba ko mga kabayan dahil nga 2 araw at 5 eroplano yung sasakyan niya papunta dito sa Greenland. Kaya minsan madalas siyang nahihilo. Kaya nga madalas akong kinakabahan at lagi ko siyang minomonitor kung saan na siya at madalas din siyang nagchat-chat sa akin at tumatawag tuwing nahihilo siya. Minsan parang hindi niya daw kinakaya pero may mga gamot naman siya na iniinom na binigay sa kanya ng doktor bago siya pumunta dito. Masakit din yung loob ng aking asawa bago pumunta dito dahil nga maiiwan yung 2 anak namin. Pero wala siyang magagawa dahil pinili niya mga kabayan na pupunta dito dahil nga tutulong daw sa akin dito sa pagtatrabaho. Pag makaipon mga kabayan ay kukunin din namin yung aming mga anak pag malaki na yung bunso namin dahil nga mahirap dito sa sobrang lamig. Para sa akin mga kabayan, okay na itong kwarto. Medyo mayroon na kaming privacy dito dahil sa loob pwede ka naman makaluto. Yung CR lang nakabukod sa labas pero 2 lang kami ang gumagamit. Dahil mura naman ito ay okay na din ito para sa amin. Kung mayroon kaming mga anak mga kabayan ay medyo mahirap dito dahil nga medyo maingayan sila dahil may nagtatrabaho na nakatira din dito sa lugar na ito mga kabayan. Pero itong area namin nasa dulo na kami mga kabayan. Medyo kinulang nga ako ng oras dito dahil nga naglipat pa ako ng mga gamit. May mga gamit kasi ako doon sa dati kong tinitirhan at dinala ko muna dito. Binacuum ko ito mga kabayan. Malinis naman siya pero nilinis ko siya ulit at sinit up ko mga kabayan yung mga kailangan dito bago makarating yung misis ko para ma-prepare na dahil alam ko nga pagod yun siya sa biyahe dahil 2 days yung biyahe niya. Ngayon pa siya makarating dito sa Greenland. Kinuha ko yung misis ko mga kabayan. Ang purpose ko talaga ay mayroong magluto dito, maglaba. Wala namang problema sa akin kahit hindi siya magtrabaho. Kasi yung sahod ko dito sa company namin ay okay naman siya mga kabayan. Kahit papano sa awa ng Diyos ay nakakapag-overtime naman ako dito. Kaya pagka hindi magtrabaho yung misis ko ay okay lang sa akin. Pero ang sabi niya baka mainip daw siya, pwede naman siya magtrabaho dito dahil open work permit siya. Yung visa ko kasi ay family reunification
reunification lang tinatawag. Pag mayroon ka nun mga kabayan ay pwede mo madala yung anak mo na below 18 years old at saka yung partner mo kahit hindi kayo kasal basta may relasyon kayo ay pwede mo siya makuha. Yun ang tinatawag na family reunification. Pero mga kabayan, pag dumating na siya dito, pwede siya magtrabaho dito, mag-apply dahil wala naman siyang kontrata na ibibigay kundi open work permit siya. At ito na nga mga kabayan ay nakabihis na tayo dahil pupunta na tayo ng airport. So, in-estimate ko mga kabayan yung pagdating niya. Bali, nagdala na din ako dito ng jacket dahil ang sabi niya mayroon daw siyang jacket kaso nandun sa bagahe. Dahil nga malamig ngayon mga kabayan at umuulan pa, medyo masama yung panahon, malakas yung hangin, kaya nagdala na din ako ng jacket. So, ito pala yung nilipatan ko dito. Nasa dulo kami mga kabayan at saka ang haba nga dito ng tulay hanggang doon sa pababa. Kaya medyo mahirap dito pag may mga gamit ka na mabibigat. Yung mga anak naman namin, hindi ko muna kinuha kasi yung isa maliit pa kaya natatakot ako. Baka nga hindi niya magustuhan yung klima dito at hindi makapag-adjust yung katawan. Medyo mahirap dito dahil hindi naman ganun ka-accessible dito talaga yung hospital. At saka yung biyahe dito papunta ng Denmark ay kailangan mo pang sumakay ng eroplano kasi wala kasi mga konektadong kalsada dito. At ito na nga mga kabayan, nandito na tayo sa sakyan at excited na nga ako na pupunta ng airport at makita ko muli yung aking partner. At dumating na nga tayo dito, hindi naman kalayuan yung airport dito. Pagdating ko mga kabayan, siya pala ang nagantay sa akin kasi nga akala ko ang biyahe papunta dito galing doon sa international airport ay 1 hour and 45 minutes. Yun pala ay 45 minutes at dito na nga ay nakarating na din kami dito sa bahay. Nung pagdating mga kabayan ay nakasit up na agad itong tulugan namin dito at yung mga kabinet at saka nga sobrang pagod daw siya sa biyahe. Mabuti na lang mga kabayan at nakasurvive siya sa biyahe dahil nga hindi talaga biro ang magbiyahe papunta dito sa Greenland lalo na at may sakit siya. At ako naman ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil safe siya nakarating dito at panatag na ako at hindi na ako nag-iisip na kung ano mga kabayan, kung ano na yung nangyari sa kanya. At yun mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Enjoy ko muna yung moment na kasama ko ang aking asawa. Babalitaan ko na lang kayo mga kabayan sa update kung ano na yung mga nangyari dito sa aking asawa, kung ano yung adjustment niya pagdating dito sa Greenland. Hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.